yung 1-1. May Uranus at Khalid sa harap. Oo, parang ano yung isip ko ngayon, parang maganda tuloy ang savior bigla sa Saudi Arabia. Kasi parang May long mahirap range, pa rin no? talaga. Oo, parang may long range lang sila. Just in case, hindi na masyado makakulit yung Uranus. Or what Lilia, if pwede. Vexana. Lilia din, pang yung mga burst. Yung mga bobati nung isang Lilia. So, Oo. yun yung pinakakaabang. Valentina. Para sa... Kukunin mo dyan. Oo nga, yung sa Khalid, yung diversion. Siguro yung best option niya rito, yung Raging Sandstorm, pasukan niya yung 1-1, suicide siya. Pero parang hirap mag-Valentina dyan sa tol. Oo nga eh. Tapos hindi pa ganun ka burst away. Hindi naman kasi burst si ano eh. Hindi kasi burst yung Valentina eh. Parang depende pa yun kung maganda yung laning niya. Eh yung katapat pa niya sa lane, si Sans. So kaabang-abang yung ating game number 1 guys. Again, grudge match para dito sa ating dalawang teams. Papatunayan ba ng Saudi Arabia na sila yung more deserving against Indonesia, or eto na ba ang pagkakataon ng Indonesia to reclaim that glory pagdating sa MLBB draft-wise midnight? Ano ang iyong hinuha? I feel like maganda yung composition na binuo dito ng Indonesia. This is tried and tested. Nakita na natin to kahapon. And also their own comfort heroes, no. Yung 1-1 ni Chewe, yung Louie ni Sans, Alpha ni Albert. At kahapon nakita din natin na napakalupit ng Khalid ni Kiboy. By the way, dinidistract ko lang kayo ulit. Ayan, meron na namang code sa ilalim ng aming mga muka. Again, kapag nakalabas po ang aming mga muka, i-ready nyo ang cellphone nyo dahil baka mabilis makuha at maklaim yung wala na. Ako ni code. Wala na, ayan na, bumalik na ulit siya. Pero feeling ko na-claim na agad eh. Na-claim na agad, mabibilis yung mga natin dito eh. Mga viewers natin. So every game guys, magkakaroon tayo ng redeem codes. So tama yung sinabi ni Midnight, every time may kita niya aming mga mukha, automatic na meron niyang codes. Kasi every time we do drafting, ay wala namang mukha namin. Oo nga no, yung nga yung mukha. Pero dahil na wala na ang aming mga mukha, ibig sabihin yan, tayo ay pupunta na sa Land of Dawn. Again, napaka-importante ng momentum para dito sa ating dalawang kupunan because this is just a best of 3. Bawal magkamali, kailangan tuloy-tuloy lang, or kung magkakamali man, dapat itutuloy pa rin yung laban. Oo. And makikita natin dito yung setups ng, again, ng Saudi Arabia at Indonesia. Exberg Jungle para kay Tarzan. Alpha naman para kay Albert pero Kiboy. Grabe suntukan agad eh, no? Alam niyo kasi dito ni Kiboy na mabilis lang din siyang makakagalaw just in case na try habulin. At rin naman si Lux. Si Lux tuloy ang dami. Shoutout pala sa mga nagtatrabaho sa Saint Lux. Anyway, jokes aside, mabilis lang kasi makakahabol yung mga players. Pero ito yung exciting dito, since nakalaban mo na sila ng group stage, kabisado mo na rin kung paano ang rotation ng bawat isa or kahit laning pa lang. Kaso may advantage pa rin naman for Indonesia kasi pwede nilang reviewin yung ways ng Saudi Arabia kung paano sila maglaro. Kasi usually kapag losing team ka talagang mapapa-review ko eh. Makikita mo ano yung mga galaw nila, paano sila umiikot sa mapa. And nakita natin kahapon yung naging adjustment mula dito from Indonesia. And also, I do wanna highlight no yung Indonesia kapag naka-Louie sila, dito mo mararamdaman yung chemistry ng team. Sunod-sunod yung mga plays na nangyayari. And laging magkakasama yung mga players ng Indonesia. Oo, sobrang bilis. Parang every time na meron diversion, nakakagawa dito si Sans. Parang kabisado niya yung sukat ng bawat pwesto sa Land of Dawn kasi sakto dun sa gusto ng puntahan against the other team. So medyo slow start para sa ating dalawang koponan. Dito tayo magkakakitaan pagdating sa may turtle objective na sinisimulan ngayon ng side na Indonesia. Meron namang vision si Tarzan pero zone out siya. Mawala ng pinaga armor so parang disengage na. Pero si Troll ay nandito na rin, but Turtle will go to the side of Indonesia. At ang ganda na naging juggle. Oo, tsaka ang tapang ni Albert, hindi niya talaga ni-retry. Oy, yun lang! Ayun lang! Okay, nakakuha naman sila dito kay Tarzan, pero Santel may sinolo kill sa bottom lane. Oh no! Oo nga si Sano nakapatay against CW, kakabuhay lang niya, pero ang dami nangyari even yung ating team ay hindi na rin yata in-expect na magkakaroon agad ng diversion.
So yun yung ano, sabihin nating trade na nangyari para dito sa Saudi Arabia. Kill sa may bottom lane, pero yung diversion play was very effective for Indonesia. So labanan na to ng lanes and at the same time kung paano kukontra ng Indonesia or paano pahabulin ng Indonesia sa CW. Parang medyo nakakain na maganda ang mga players dito ng Saudi Arabia, specifically si Sano. Very rare natin makikita na si Chewe ay solo kill sa isang sa gold lane matchup. Pero naghahabol dito, Saudi Arabia. Okay, sinipa si Kiboy and nga pa tayo sa kamay dito ni Troll. So ready lang din naman na side ng Saudi Arabia for those counter plays against Indonesia. And totoo nga yung sinabi mo dito, no? Kasi si Chewe, sanay na yan, mga nakalaban niya sila Benny Cutie, sila Super Marco. So kung laning at laning lang, di ba? Kung laning at laning lang din, parang expect mo na siya yung mangbabraso against Sano. But feeling ko si Sano, kabisado niya rin na nandyan anytime si CW. Mainit din ng Saudi Arabia. Currently 1-4 ang ating kill score. And ang pakiramdam ko rito is talagang hinihintay ng Saudi Arabia magkamali ang Indonesia at mag-go para na sa mga counter plays. Pwede na salubungin anytime, no? Biglang, wait lang, si Sanji dito mapatay ni Sans. So ito, -1 agad at pasok pa nga si Albert habang si Tarzan nawawalan na pinag-arm at hahabulin ng mga plays dito ng Indonesia. Again, meron tayong turtle na pwedeng kuhanin ng ating dalawang teams. So some of the players dito ng KSA ay mag-out na lang muna. Even Coffin ay magpo-focus on killing the Winged Wave at sa may top lane. Si Kuya Tarzan nakita at natagpuan ng mga players ng Indonesia plus the turtle on their side. Grabe yun, no? Imagine mo, after siya mid, alam nila na nakakuha sila ng kill, libre na yung turtle, solo kill na naman. Uy, aray ko, muntik ma-outplay si Albert. Pero grabe yung ginawa ng Indonesia. Yung diversion rector sa orange kasi alam nila walang Firaga, alam nila kung saan mag-farm yung X-board. And si Albert, kumuha na ng turtle habang nangyayari yun. Sobrang efficient to naging ikot nun. And that was just because of the diversion play mula dito kay Sans. And yun yung binabanggit natin kanina kapag hawak nila yung Louis. Talagang ramdam mo na specialty nila to Kabisado nila kung paano gumalaw with the diversion. Pero unfortunately, again, solo kill na naman si Chewer sa bottom lane. Muntik pa nga ma-double kill sila ni Sano. Feeling ko late gamers ang gusto mangyari talaga dito ng Saudi Arabia kasi ganun ang laning ni Sano in total. So pag nabigyan lang ng space, ay pwedeng makahabol dito yung KSA pagdating sa gold lead ng Indonesia. Kaya siguro ay nag-switch na rin sila, nag-change sila na focus pagdating sa laning. So binibigyan na nila ng space si Chewe para dito sa ating laban. But definitely Indonesia, lamang na lamang pagdating sa gold. Ayan na naman. Nakita! Sasalubogin si Troll! Nakakapag-shun po out, pero ang tapang din ni Troll dun Oo. Sinalon niya no? Sabi niya, sige, subukan niya mag-TP. Pagbaba ay 4, tune po ako palabas. Kasi di ba yan yung mga tricky kapag ka nagda-diversion. Minsan hindi mo alam kung itutuloy, kung may lalabas ba, or ginamit lang pang face check. Kaya isang matapang na tao si Kuya Troll ng Saudi Arabia. Pero tulad ng sinabi mo kanina, pag ito umaabot ng late game, magiging malaking problema dito yung X-Borg, pati na rin yung Moscow. Medyo pangit yung sipa ni Troll dito, nasa maling angulo. Mamamatay lang yung Cho. So, another kill going in favor of Indonesia. Lalo lang lumalaki yung lead nila dito. Pero kahit paano napipigilan naman mag-farm si Sano. So, Indonesia, even though nag-slow down yung game, at least hindi nakakahanap ng farm yung Moscow. Ito. Bigla may dumating na naman mga players sa Indonesia. Ginagawa last insanity. Look, mga patay nila. Habang pinasok na dito si Darzan. That's gonna be a kill para dito si Indonesia. At sige boy, sa ilalim na Torre, aalis lang. Sanji mag-flicker out. Pero pag-regen para makatakas lang. Kaya natin na yata pagbalik tanda. Si Papa nga. Si Albert. Pero tuloy pa rin ang laban. Killing spree para dito kay Sans. Ay, lumipat yung paglipad dito ni Chewe at bigla na nga din dumating si Sanji laban dito sa tatlo. Napakakunat. At si Kiboy kamantikan pa! At dumating na nga dito si Sano. Biglang dumating yung Moscow Midnight. At may pinaka-inaasam nila. And it's gonna be a shutdown pa rin na kay Sano. At biglang humahabol ngayon ang Saudi Arabia. Sanji! Outplaying Indonesia!
Oh, wow! Napakaganda rin ng flicker out dito ng Valentina. Although na ipasa sa Moscow yung damage. Pero yung Superman Phobius ng Saudi Arabia, in-outplay yung Indonesia. Umabot pa yung Spirit Destruction and inubos ni Sano ang Indonesia. 4 heroes were taken in that skirmish. Ano na nangyari, Indo? Sumobra na ata ang pagiging aggressive nyo. And ngayon, mahapdi na si Sano, Chantel. Oo, ramdam na natin eh. Alam mo, Midnight, salamat masasabi ko for Indonesia, dito na matututunan na pagdating doon sa mga long team fights, parang mas lamang nga yung side ng Saudi Arabia dahil napakakunat dito ni Sanji. Diba, imagine mo, tatlong players na hihigop. Tumatama din yung higop ni Suns, pero nasustain pa rin niya lahat ng dash. Ito na naman diversion play. Saan kaya bigla mo bubulaga? Si Troll ay nandito na naman. Nakapag-shoot po out ba? Sa ilan na Troll nakapag-flicker out pa. At parang Indonesia dito, para sila yata madedehado pero makakasira sila na Torres sa gitna. Habang yung KSA, pipilitan dumepensa si Luke, napakakunat lang naman. Last insanity plus flicker pa! Luke is down! At itutuloy naman dito counter-engage para sa Indonesia. Tarzan naman ang kanilang nakuha. Grabe palitan! Yun lang, boss. Nag-ready si Tarzan. Pinatay niya si Luke dito. All committing with the full committing with the last insanity, pero may Lord kasi. So medyo hindi worth it yung naging trade na yon dahil nakakuha ng libreng Lord si Albert. Naka-ready na naman yung diversion dito mula kay Suns. Alam ba nila? Oh, Kita tumataas ba nila? Hindi ata. Sano? Sa kakadash niya lang. Ay, naku, nahigop! Nakapag-flicker out. At si Kiboy dito. Okay, laban sa tatlo. Pinasok nga ni Albert. And it's gonna be a shutdown against the marksman of Saudi Arabia. Pero sandwich play, napagandang raging sandstorm. Sino man nanalo dito sa team fight natin? Last insanity. Ang sagot, Albert makapatay. Pero sa Kiboy, si Kiboy ay buhay pa rin. Habang si Tarzan naman ang patay. Sa ilalim na tore, eto na si Chewe. Double kill na para sa kanya. Triple kill ba? Aabot ba? Pero pahabulin at sasalubungin dito ni Saji. Panis! Kiboy, wait lang! Ano nangyari? Flicker suntok para mag-proc yung passive and umabot yung ultimate dito ni Sanji. Patay na naman si Chewe. Diving. Rolling in the deep. Pero nandoon yung punish ng Saudi Arabia. Eh, mapapapos muna tayo dito, Chantel. Napakainit ng laban natin. Back and forth. Exhale. Hindi ko na alam kung anong nangyayari dito sa... Tsaka parang ramdam ko night mid para dito sa dalawang teams natin, lalo na sa Indonesia. May halong gigil no? Kasi ang daming mga moments na talagang dinadive nila Pindot na pindot Chantel, 10 minutes pa lang, 25 kills na 10 minutes pa lang. Parang 2.5 kills per minute. Yung every minute, parang ka na huminga, parang 20 seconds ka lang humihinga. Tapos ka na naman. Kanina nga parang yung alam mo din naman init si Tarzan kasi sa sobrang tinry niya pusukin yung mga players dito ng Indonesia. Akala ko naka-flicker, so siya nga pala yung jungle. Talagang dinive niya para lang mapatay si Luke. Ganon sila kainit ngayon sa isa't isa. Oo. Again guys, after kasi na ng game na to, next year na ang bawi. Next IESF na yung bawi. Kaya yung Indonesia, ramdam mo yung gigil. Kasi pag natalo sila dito ng Saudi Arabia, hindi man lang sila makakaisa. Ibig sabihin. Oo. Kapag nagtuloy-tuloy yung game, mukhang hindi malabo yun, Chantel. Kasi, pinalitan nila yung kanta ni Adele ginawang brawling in the deep Umaga, laban lang ang laban Tas, yung brawl sa malalim, pinasok siya, pliniger, sinuntok siya ng Phobius Nagulat din ako, bigla nawala din bigla na parang, akala ko si Chewe lang yung napalalim, yung pala, malalim talaga silang lahat nung time na yun. So, pause lang tayo saglit para yun sa ating game natin. Again, game number 1 pa lang ito ng ating battle for bronze for ISF 2024. And ang daming nagtataka with the format that we have. So, yung ating eliminations for this playoffs or knockouts is single elimination lang po talaga. So, talagang kailangan ay ginalingan dapat ng mga teams natin kasi namin nagko-comment na bakit hindi nakalaban ng team na to si ganto or dapat ito muna yung nakalaban para talagang na nila, pero stretch na po kasi hindi, compressed na pala yung schedule natin dahil ngayon na nga yung last day natin for MLBB Next. Oo, imagine nyo rin kasi sobrang daming title sabay-sabay, di ba?
sabay-sabay ano yan, tumatakbo for ISF. So kailangan na talagang may mga matches na sabay-sabay, and yung group stage natin tsaka yung tournament format natin, medyo tulad nga sinabi, syempre medyo compressed talaga, sabay-sabay naglalaro yung mga teams. And also, nagme-make sense din naman kasi ito nga Indonesia, ayun, tingnan mo, nakita ulit sila ng Saudi Arabia doon sa last part ng ating playoffs, dito sila sa Battle for Third. And also yung Pilipinas sa Malaysia, nandun din naman, rematch pa rin naman sa Grand Finals. Nagpapata sila ng group stage, actually Group A and Group B, yung naging pinaka-successful dito sa ISF. And very reflective naman of the performance din ng mga region or ng mga respective countries. Sadyang lang talaga, may mga teams na hindi nagkakatapat. And even naman sa mga past tournaments natin, may mga team na hindi nakakatapat yung ibang team. So ganun talaga ang tournament, guys. At magsa-start na nga ang ating laban muli dito sa Saudi Arabia at Indonesia. Again, pinikeran po ni Sanji at sinuntok niya yung 1-1. So namatay si Chewe. So reset ang ating game. Oy! Nanakaw pa yung purple bomb! Oh no! Oh no! So ito na, nagbabalik na tayo sa ating laban, guys. Again, 10 minutes para sa ating game at ganito na agad kalaki yung naging kill score for both teams. Activated na rin siya sa so far lahat ng mga mahahawakan niya ay mataas ang chance na mapatay kasi wala pa siyang assist. So how much more later on pag meron naka-front for the side of KSA para talagang mag-zone out against sa Indonesia. Ganon din naman para dito sa Indonesia, may item na si Chewe. Pwede pumasok anytime si Albert. Pagalingan na lang to. Pagalingan na lang to, midnight pumindot at mag-set up. Tignan natin kung ma-macroin ba nila o ma-microhin. Yung Lord ay pa-spawn in just a minute. So pwedeng relax lang muna ang Saudi Arabia, kalma jutsu lang. Grabe. Pinadala yung sarili do sa base ng kalaban, sa buyback. Solid. Ocular daw muna. Hindi daw siya payag sa virtual na virtual ocular virtual visit. meeting, no? Hindi daw pwede. Kailangan physical. Nakikita niya physically. Iba pagka physical. Ito para magkaka-physikalan yata. Pero ano muna tayo ulit. Chill access muna ulit tayo, midnight. Napanood na natin to ng ilang araw Kapisado na natin yan. Nararamdaman ko na naman. Nararamdaman ko na ang kapangyarihang Chantel. Ang kapangyarihan ni Madam. Paki-type sa comment section, #salamat Chantel. Iyon. So, ayan guys. So, naka-stage ang ating mga players ngayon. Inaantay lang ulit natin. Mga ganyan, kailangan medyo may stretching muna yung mga players din natin. So, again, after this guys, ang next natin na series is gonna be Grand Finals. Malaysia laban sa Pilipinas. Another best of 3. And then after today, mapapanood naman natin is MLBB Women's category. Mahaba-haba pa ang journey ng MLBB dito sa ISF. If I'm not mistaken, 4 na araw din yun. Tama ba? Magsa-start siya ng November 16 and matatapos siya ng November 19. So, supportahan din natin ang ating mga kababayan dyan dahil mainit din ang bakbakan dyan dahil tayo ang reigning champions ng MWI. At ang Pilipinas talaga ay, alam mo yan, yung tuloy-tuloy lang, yung pag-flex natin, yung pagpapakita natin kung gaano kalakas ang ating region. So, sabay-sabay nating susuportahan yan sa ISF Women's Division. But for today, dalawang best of 3 yung matutunghayan natin, yung itong pinapanood natin Battle for Third and yung Grand Finals mamaya. Yes po, best of 3 lang po ang Grand Finals, pero feeling ko aabot to ng alas 12. Nararamdaman ko lang. Nararamdaman mo ba, Chantel? Feeling ko din. Ba't parang hindi masaya yun to? Feeling ko din. Ano oras kayo natapos pala kahapon? Kahapon natapos kami ng 12:10. Tinan mo, tapos gusto mo sumama ng hotpot? Ano naman yun? Hindi ka pala makakasama. Best of 3 naman yun. Ikaw kasi iniwan mo kahapon Hindi na, photo shooters kami kahapon So, ayan guys, speaking of nababanggit na natin yung mga nababanggit na natin yung mga pagkain. I-ready nyo na ang inyong mga snacks. Lahat ng mga pwedeng bitbitin. Bitbitin nyo na. Dahil mamaya, baka hindi nyo na yung makain. Dahil for sure ay nakakanganga lahat ng team fight sa Philippines versus Malaysia. Lahat ng pwede nyong lahat ng pwede nyong isnackeru, lahat ng pwede nyong timplahin nyo na. Kung ano may mga hocus-pocus nyo, may mga ritual kayo, gawin nyo na. Kasi mag-a-alarm kayo ng 9 o'clock. Pagdating ng 9 o'clock,
Grand Finals time. Hindi pala 9 Yun. o'clock, 7 pala. 7 Seven. o'clock. Yan. Ilang oras na lang yun. Pero pag natapos tayo ng 12, parang may experience ko na naman mag-fun run ng walang tulog. Midnight. Ano oras Lagi ba ka fan lang- run mo, madam? Maaga kasi kami, pero 1:30 papunta na dapat kami doon. Kaya sana, tapos na tayo ng 12 midnight. Feeling ko talaga wala kang tulog. Parang ano yun medyo guaranteed. Medyo guaranteed dito. Garantisado, no? Garantisado sa ating broadcast na walang tulog si Chantel. Kung gusto niyo makatulog si Chantel, ay sabihin niyo lang #salamat Chantel. Yan. Huwag na masyadong i-manifest ang mga mahahabang laban ngayong araw. At ano pa mga pwede mangyari. Ito ang kailangan mapansin pala to midnight ng KSA na mayroong winter truncheon si Albert. If not, parang Delix. Delix pumasok anytime. Oo, hindi pwede basta-basta mag all in. Kumaga dapat siya, bob and weave. Kumaga sabi nga ni Manjin, wax in, wax out. Ganon level. Oy! Ito na yata yung wax in, wax out. Pero masisibang palayo, si Sans ang unang nila na-target. At meron pa pagsabog ng last insanity. Mawala ng immortality. Si Sanji naman ang kanilang makukuha habang si Tron naghahanap ng perfect target. Nagkakadikitan ngayon ang mga players ng KSA. Si Sans, take note, ay nawala. Pero si Chewe, unti-unti nang magdi-deal ng damage. Meron pagsibat. Sinisa mo na ni Albert. Raging Sandstorm, nakapasiki, boy! Not so spicy, boy! Dahil mapapatay dito ng mga players ng KSA. Pero parang kapalit yata. It's gonna be the Lord na kukuhanin na nga ng Indonesia. Oh, Tarzan? Nandiyan kanyang HP. Saraga armor na lang yung natitira doon. Pero still, nakakuha pa rin naman ng Lord dito ang Indonesia. Hindi na ganun kasama yung mga trades na binigay nila for Saudi Arabia. Pero again, Chantel, ang nakakatakot kasi dito sa Saudi Arabia, naka-expert sila eh. Pwede sila mag-defend, magdamag sa loob ng kanilang base. At tumataba lang lalo si Sano. Oo nga parang siguro kaya din naging sacrificial na doon si Kiboy para talaga ma-secure nila yung Lord kasi if not parang delikado pa sila against KSA. So Lord will march in sa bottom lane at kalahati na buhay nung turret na yan could be destroyed. Ay nasira na nga dahil nag-dive na dito yung Lord pero madedepensan pa rin sa mabilis dito ng KSA pero probably masira na rin yung torre sa gitna ng Saudi Arabia. Meron pa pagpasok para sa Indonesia. Si Troll mag-shoot po out. Troll? At walang masisipa. Naghahanap siya ng target na lalagpas doon sa linya ng kanilang pader. So pwede masipa yun with the Shunpo and with the Dragon combo. Pero hindi papayag ang Indonesia. Sabi nila, okay, didisciplinahin namin. Medyo napalalim kami kanina Too deep sabi ng Indonesia Pero ngayon, uubusin na nila yung outer towers ng Saudi Arabia. Ang tanong is, kaya ba nila? Kasi may export again. Yung Saudi Arabia dito, kahit magdamag sila mag-defend, kaya nila yan. Oo, sobrang bilis lang yan. Kahit yung last insanity na nga, mapaliw ka pa anytime. Tapos meron pang ibang free hit. Not unless, kung papanoorin natin or kung biglang may sabihin na nating diversion play for Suns, doon sa may area na nakasira sila ng inhibitor turret. Pero parang ang hirap pa ipilit Nauso yung mga IGN na diff, di ba? Baka dito mamaya team fight but deep na naman yung sa Indonesia. Oo. Parang lang, no? Sige, mananalo sa team fight pero matatalo sa objective. O kaya, gusto mo mag-objective, talo ka naman sa team fight. Pero ano itong binubuo ni Chewe? Meron siyang hawak ng Legion Sword. Ayun na pa ako nag-iisip BOD, Malefic Roar. Kasi may Malefic Gun na siya Hindi naman nag-i-stock yung yung Malefic Gun tsaka Malefic Roar. So medyo na-curious lang ako kung anong gustong buuin dito ni Chewe. Kaya ako siyang Legion Sword. Legion Sword. Oo nga Siguro napapaisip din siya kaya kanina pa niya hawak yung Legion Sword, no? If ever. Parang ganun. Oo, sabi niya. Pero nandito baka wala pa siyang ibang pambili na item. Kaya sige, panghawakan ko muna yung Legion Sword. Mamaya na lang pag nakapag-farm na ulit. But yup, 16 seconds or 16 minutes rather para sa ating laban. And for Indonesia dito, nagiging controlled na yung kanilang aggression. Eto na yung magiging crucial. Midnight, mayroon na namang Lord. Medyo madugo kanina yung team fight nung huling Lord na napanood natin. Yep.
Si Luke dito mag-clear muna ng top wave para lang masigurado nila na may kailangan bumalik dito sa Saudi Arabia pero nakasilip sila Tarzan. Nakita nila yung HP ng Lord. Oo nga, parang bigla yata silang papasok anytime. At ito na ang side ng Kingdom of Saudi Arabia. Ginamit nila last insanity pero si Sanji, si Boy, mapapatay nila. Habang si Sanji Boy pa rin. Pero mapapatay dito si Sano, so wala ang marksman ng side ng KSA. Troll is down as well. Mawala ng immortality si Tarzan, maritikitan dito si Sunset, even Albert. Habang napapaligiran dito si Coffin at biglang mawawalan ng buhay ang mga players ng Saudi Arabia. At mananalo pa nga sa teamfight dito ang side ng Indonesia. At si Sanji, makakasalubong pa. Parang hindi na yata kailangan ng Lord. I think this is endable midnight. Binate na ng Indonesia, minakro nila ang Saudi Arabia, and endable nga tulad na sinabi ni Chantel as game 1 ay mapupunta sa Indonesia. What a game!